sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Lord God. We bless you, Father God. Aba, salamat na marami sapagkat tunay po, ikaw ay patuloy na gumagabay, nag-iingat, patuloy na nagpapala sa amin ang pagkakataon upang kami po ay magsama-sama sa inyong harapan, kami po ay magpahayag ng aming pagmamahal at pagsamba. Ama, humihingi po kami ng tawad. Kasi alam namin, Panginoon, kami po ay mayroong mga kamaliang nagagawa, mga kasalanang hindi mo gusto na nakasakit ng iyong kalooban. Panginoon, in the name of Jesus, linisin mo po kami patawarin at hayaan na kami, Panginoon, ay maging karapat-dapat sa inyong harapan sa pag-aalay namin ng aming sarili. Sinabi mo sa iyong mga salita, Panginoon, na ialay namin ang aming sarili bilang handog na buhay, banal at kaaya-aya na siyang aming karampatang pagsamba. Yun ang hangarin po namin, Panginoon, sa umagang ito. Maialay po namin ang aming sarili na karapat-dapat po sa inyo, and it will only happen, O God. Mangyayari lamang po yun if you are going to forgive our sins, cleanse us by the blood of Jesus Christ, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Lord, nawa ma-enjoy po namin yung presence mo. Na andito kami with the intention, O Lord, na ikaw ay purihin at sambahin. Lord, alisin mo yung isip namin sa mga bagay na makakahadlang para hindi po namin maintindihan ang kalooban mo sa amin. Buksan mo ang puso at isipan namin sa iyong mga pagpapalang espiritual na inihanda sa amin. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin, ikaw ay aming itataas at luluwalhatiin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsabi na Amen, Amen, and Amen. Handa na ba tayo magpuri sa Panginoon, mga kapatid? Let us shout hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Palakpakan natin ang malakas ang Panginoon! Good morning sa inyo, mga kapatid! Pwede niyo bang batiin yung katabi mo na Merry Christmas? Amen. We have one reason to celebrate the Christmas, and that is because of Jesus. It's not because of somebody else, it's not because of Santa Claus, it's not because of the gifts, but it's about Jesus. Amen po? And this is the reason why we are gathered here, tayong mga Kristiyano. Bakit tayo nandito? Because of Jesus. Amen? Amen! Handa na ba tayong magpuri sa Panginoon? Amen! Ibigay natin at ialay natin ang ating tinig dahil kay Kristo na siyang nagligtas sa atin. Amen? So let us prepare our hearts and our minds in worship and do our best because He is the King of Kings and Lord of Lords, and His name is Jesus. Everybody say Jesus! Jesus! Jesus lifted high.
every song that we sing because He is the Holy One. Kaya walang dahilan para hindi magpuri sa Panginoon. Because He has given us everything, even His life into the cross, just to save us because He loves you. Wala siyang ibang iniisip na pangalan nung nasa krus siya, kundi pangalan mo. Ganun ka kamahal ng Panginoon. Let's sing a song. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We live for you, we live for you. Jesus, the only one, every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing. Holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Two more times. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We live for you. We live for you. Sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those. Sing one time, sing holy, holy. There is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder. Show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
foundation. Let's put our trust in the Lord. I trust in you alone. Let us sing one time with all our hearts that I will build my life. And I will build my life upon your love. It is a firm foundation, and I will put my trust in you alone, and I will not be shaken. Yes, Lord, our trust will not be shaken. Our trust will be only nasa iyo lamang. Let us come to prayer. Manalangin tayo. Pasalamatan ng ating Panginoon. Yes, Lord. We thank you, Lord God, for this morning that you have given us, Panginoon. Sa isang magandang umaga, Panginoon. Sa panibagong buhay. First of all, Lord, we are thankful dahil binigyan niyo kami ng panibagong buhay na kung saan magagamit namin sa pagpupuri sa iyo, Panginoon. Salamat din po, Panginoon. Because even though we are undeserving, Panginoon, but your grace and mercy is enough, Panginoon. You have given us our daily needs, Panginoon. Ganun kakabuti sa amin, Panginoon. Bagamat kami makasalanan, Panginoon, but still, you are a forgiving Father, Panginoon. Thank you, Lord God. And to that, Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, Panginoon. We are not perfect, Panginoon, but your love is perfect, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pag-ibig mo. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay namin ng bawat isa na nandito ngayon, Panginoon. And Lord God, I pray that may you prepare our hearts, Panginoon, and our minds as we listen to your word, Panginoon. Amen. Panginoon, pagpalain mo ang gagamitin mo na maghahayag ng iyong salita, Panginoon. I pray, Lord, na gamitin mo siyang instrumento sa aming buhay to change our lives, Panginoon. We thank you, Lord, for your mercy and grace. And this is all we ask and pray. In the name of Jesus, let us all say, Amen. Nais pong basahin dito sa unang Corinthos chapter 11 verse 27. Ganito po ang sinasabi. Kaya't ang sino mang kumakain ng tinapay, uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng ating Panginoon. Malinaw po ang sinabi sa banal na kasulatan na ang sino mang kumakain ng tinapay o uminom ng saro ng ating Panginoon na di karapat dapat ay magkakasala. Batid po natin, mga kapatid, na ang bawat sa atin ay mayroon po tayo nagagawang kasalanan. Sa oras na ito, kausapin po natin ating Panginoon Diyos sapagkat ang banal na hapunan, ito po ay gawaing may kabanalan at ito ang nais na ating Panginoon Diyos na tayo ay humarap, lumapit sa Kanya, na tayo po ay hingi natin ng kapatawaran ng ating mga kasalanan. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na lumang makapangyarihan sa lahat. Nais naming ipagpasalamat ang kabutihan mo, Ama. Tunay nga na ngayong araw na ito, araw ng linggo, araw ng pagpupuri sa iyong dakilang pangalan. Unang araw ng December na kung paano ikaw ang palagi naming kasama. Sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon, laging ikaw ang nagbibigay sa amin ng kalakasan. Saan man kami patutungo, ikaw ang nag-iingat sa amin. Ikaw ang aming kasama sa lahat ng mga pagsubok na dumarating sa aming buhay, o Diyos na buhay. Kailan maya hindi niyo kami iniwan,
Patuloy niyo kami binibigyan ng kalakasan. Salamat, Ama, sapagkat ang katagumpayan ng ito ay galing sa iyo lamang lahat. Tunay nga na napakabuti mo. Ang mga salita mo ay tapat. Hindi ka nagkukulang sa amin, Ama. Sa lahat ng aming mga pangangailangan, hindi niyo kami pinabayaan. Ang aming kalakasan, spiritual na pananampalataya, ikaw ang Panginoon Diyos na palaging nagbibigay sa amin ng kalakasan upang ikaw ay aming sambahin at purihin sa iyong dakilang pangalan. Bagamat kami ay mga makasalanan, ang iyong kapatawaran ay lagi nakalaan sa bawat isa sa amin. Sa umaga pong ito, narito po kami. Nais namin ng aming mga sarili ay maging tapat, malinis sa iyong banal na harapan. Subalit ang bawat isa sa amin, mayroon kami nagagawang kasalanan, nagiging sanhi nang ito ay hindi nais ng iyong kalooban. Ang aming isipan, ang aming katawan lupa, maging ang aming pananalita, na ito ay hindi naging ayon sa iyong kalooban sapagkat kami ay makasalanan. Idinadalangin namin sa iyo sa umagang ito, patawarin niyo po kami, Ama, upang kami po ay maging karapat-dapat sa iyong banal na harapan. Ang lahat ng ito ay aming pinapasalamat at idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang binigay ko naman sa inyo, na ang Panginoon ng gabing iyon na ipinagkanulo ay dumampot ng tinapay, at nang siya ay makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito ang aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin galing ng tinapay. Gayon din naman hinawakan ng sarong. Pagkatapos na makahapunan, sinabi, ang sarong itong siya ay bagong tipan ng aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo ay magsisinong sa pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin inumin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inumin ninyo ang sarong, ay inahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa siya ay dumating. Muli sa masaganang pagpapala sa pagkabasa ng banal na salita ng ating Panginoon. Muli, sa magandang magpapalang umaga sa ating lahat, mga kapatid. Ako po basahin ko po ang isang talata sa Biblia. Kalawang Korinto, chapter 8, verse 12. Sapagkat kung bukod sa kalooban ng pagbibigay, tatanggapin ng Diyos sa inyong nakakayanan, hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo nakakaya. Amen po. Tayo po ay manalangin. Lord God, maraming salamat po sa lahat ng mga bagay na mayroon kami na nasa iyo. Nasa iyo rin naman ang pananggagawa. Bus po kami nagpapasalamat, lagi nyo kami pinapatubayan. Salamat sa iyong mga ginagawa na hindi mo po kami pinabayan. Tulungan mo po kami maging mapagbigay at po sa aming mga palad para sa mga nangangailangan. Lalo na po sa aming bahay sambahan na aming pinaglilingkuran. Salamat po, Ama, dahil na tinitinig mo po ang aming mga kahilingan at hindi mo po kami pinabayan. Salamat po sa lahat ng bagay, Lord. Hanggang sa mga oras ito, kami po ay napupuri at nagpapasalamat sa iyong mga biyaya, papapala. Hindi lamang po sa mga taong nangangailangan, kundi sa iyo, lalo tigil sa mga anak na narito sa Church of Christ San Pedro. Salamat po, Ama. Ito po ang sa amin talangin sa matamis sa Panginoon Jesus. Amen. Amen. down.
but I never hear a sound. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. How deep, how great is your love for me. How wide, how deep, how great is your love for me. How wide, how deep, Lord, how deep, how great, Lord, how great is your love for me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. Lord, I'm amazed by you. How you love me. Okay, praise the Lord. Bigyan natin ng clap offering si Lord. Sayang, wala po yung iba. Ngayon pa naman po, nag-imbita po ako ng mga sikat na artista para po makasama po natin dito sa harapan kasi mag-share po sila, magbabahagi po sila ng simpleng act lang naman. Simple lang. Ano po, alam nyo ba, kasama po natin ngayon si Jericho Rosales. Opo, sa katauhan po ni Ash. So tawagin ko po si Brother Ash, ang Jericho Rosales ng Church of Christ. Dito po sa, sa kalagitnaan, please, dito po. At nanonood po ba kayo? Jericho, thank you ha. Ako, salamat, nakarating ka. Ano po,
puyat ka sa mga taping, pero thank you, pinagbigyan mo yung invitasyon ko, ha. At alam niyo po ba, in-invite ko rin po si Sir Chip. Kilala niyo ba yun? Yung paid partner ni Maya. Opo, andito po. Nais kong tawagin sa Sunday School si Sir Chip sa katauhan po ni Brother Ace. Sana si Brother Ace. Ayan. Sir Chip, ito, maraming eroplanong gagawin sana. Pero pinagpaliban po niya, makadulunong ng pagsamba po natin. Ayan, Sir Chip, please do the honor. Kumusta si Maya? Ayan, please, yan. Okay, salamat na marami. At alam niyo po ba, in-invite ko rin po si Alden Richard. Si Alden, nandito siya sa katauhan po ni Pastor Kip. Tayo sa tawagin. Alden Richard ng Church of Christ. Okay. Well, andito sila para express po nila itong sasabihin ko sa kanila. Because we're going to talk about celebrating our salvation in Christ. O ipagdiwang o yung pagdiriwang natin ng ng kaligtasan mula kay Kristo. So ngayon po, invite natin, unang-una siyempre, ito kagagraduate lang po nito Brad, paano mo in-express? Okay, by action ha, by action. Paano mo in-express nung ikaw ay bagong graduate? Yan, pakita mo sa amin. Paano? Ayan. Grabe! Wow! Okay, thank you. Malaman po natin. Salamat po. Thank you. Okay, si Sir Chip naman, Sir Chip. Paano mo in-express yung iyong kagalakan nung ikaw ay pumasa sa isang mabigat na examination? By action. Sige po. Grabe! Thank you. Ito naman, siyempre, Alden Richards naman. Ito, nandito, Alden. Okay. Diba? Tignan nyo naman, looks na, no? Alden yan. Okay. So, paano mo in-express yung celebration nung ikaw ay nag-birthday? Yan. Sige, pakita mo sa amin. Praise God. Okay, thank you. Salamat po. Palapakan po natin yung mga artista po natin. Praise God. Napansin niyo po mga kapatid, yung celebration ng isang tao o yung kanyang pagdiriwang is expressed in different way. Tama po? But there is only one intention from the heart, and that is to celebrate. Ang question ko po ay ito, how do we celebrate our salvation in Christ? Paano naman po natin ipinagdiriwang yung kagalakan, yung kasiyahan dahil doon sa kaligtasan na tinanggap po natin? It's very important mga kapatid na ma-realize po natin ito. Ito pong mga susunod na mga linggo ay ating tutunghayan ang aklat ng Pedro, particular yung 1 Peter. Tutunghayan po natin ang mga mensahe po nito para sa ating lahat. At unahin po natin yung 1 Peter chapter 1, verse 3 to 5. Sabi po ni Peter dito, "Praise be to the God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, into an inheritance that never perishes, spoil of faith. This inheritance is kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time." Shall we come to the Lord in prayer? Father God, maraming salamat po. Ngayong umagang ito, Panginoon, we really intend, Lord, to celebrate the celebration that we have, or the salvation that we have through this celebration, O God. We have that heart, Panginoon, to express our deep celebration because of the salvation that we have through our Lord Jesus Christ. Lord, as we go through the verses, O Lord,
bigyan mo po kami ng pusong mapagpunawa at nagdiriwang Panginoon. Nang sa ganun, Panginoon, higit naming mala sa Panginoon ang pagpapalang espiritual na inihanda mo sa bawat isa sa amin. Punuin mo ang puso namin, Panginoon, ng iyong mensahe. Sa ganun, Panginoon, lalabas po kami ng chapel na ito na nagdiriwang at patuloy na ang pagdiriwang na ito ay aming ibabahagi sa mga taong hindi pa po lubos na nakakilala sa inyo. Ito po ang aming samo at dalangin in the name of Jesus. Amen. Marami po tayong ipinagdiriwang sa buhay. Mga celebration, tulad po ng anniversaries para sa mga mag-asawa, pinagdiriwang po natin yung birthdays. Sino po dito ang nagdiriwang pa ng birthday? Parang iba ayaw Yung nagdiriwang po ng birthday, ayan. Bakit po? Kasi isa po ito sa inaalaala po natin kung paano tayo po ay isinilang sa mundong ibabaw. Sineselebrate po natin yung graduation day, araw ng mga puso, di ba? Pati nga araw ng mga patay, sineselebrate po natin. I mean, come to think of this celebration, lahat sineselebrate natin. But the question is, have you really celebrated the salvation that you have in Christ Jesus? Naipagdiwang mo na ba yung kaligtasan na tinanggap mo mula sa ating Panginoong Jesucristo? Mga kapatid, as members of Church of Christ, San Pedro, we are called to reflect on the incredible blessings that come from our relationship with our Lord Jesus. And Apostle Peter, in his first letter that we just have read, reminds us of the profound truths that should fill our hearts with joy and our mouth with praise. So today, allow me to share to you 3 compelling reasons why we should celebrate our faith and express our gratitude to God for His incredible gifts. First of all, we have a God who gives us new life. The first reason is this: ang Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay. Palakpakan po natin ang Panginoon dyan. Diba? Tignan nyo, dati ang tamad-tamad mo magsimba. Tama po ako? Pero noong tumanggap ka kay Kristo, aba grabe, inuunahan mo pa nga pagdalo yung mga tao na na sabi nga po mga tagapanguna, ikaw pa ang nauuna, bakit excited? There's a feeling of excitement in your heart because of the salvation that you have. But before, wala ka namang plano Di ba? Pag Sunday, tulog lang, gising ng tanghali, kape-kape, basa ng dyaryo, nood ng TV o kaya Facebook. Pero noong tumanggap ka kay Kristo, your number 1 priority now in your life is to please the Lord, to worship the Lord, to come into His presence every Sunday. Why? Because you have now a new life in Christ. Ang sabi po ni Peter sa verse 3, praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy, He has given us new birth into a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead. Mga kapatid, look at the contrast of our former lives. Balikan po natin yung buhay mo dati, yung buhay ko dati. Before coming to Christ, we were lost and without hope. Bago po tayo tumanggap kay Kristo, wala ho tayong pag-asa. Tama po? Ligaw tayo. Hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Hindi natin alam kung sino ang ating pag-asa. Our lives were marked by sin and separation from our God. In fact, sinabi po ni Paul doon sa Ephesians chapter 2, verse 1 to 3, nung una, sabi dito, itinuring kayong mga patay ng Diyos dahil sa mga pagsuway ninyo at mga kasalanan. Nung daw pong una, ano raw pang turing sa atin ng Diyos? Mga patay. Bakit po? Dahil tayo ay mga pasaway. Sabi mo nga sa katabi mo, pasaway ka dati, di ba? Sabi mo sa kanya, pasaway ka, di ba? Dati yun, sabi mo. Tama po? Sino pong pasaway dito bukod sa akin dati? Kita nyo? Yung iba hindi nagtaas ng kamay, ayaw umamin. Pasaway talaga. Imagine po ninyo, sabi ng Bible noong una, itinuring kayong mga patay. Ano raw ang turing ng Diyos sa atin? Patay! Bakit po tayo tinuturing na patay? Dahil sa ating pagsuway at mga kasalanan. And then sabi po niya, namuhay kayong gaya ng mga taong makamundo. Sakop kayo noon ng kapangyarihan ni Satanas. Aba,
Pagka pala ikaw ay wala sa Panginoon, maliwanag ang sabi ng Bible, ikaw ay sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Ngayon, hindi ka na sakop ng kapangyarihan ni Satanas. Wala na. Sabi mo rito, ang hari ng mga espiritong naghahari sa mundo at siya rin ang espiritong kumikilos sa puso ng mga taong ayaw sumunod sa Diyos. Pag ang isang tao po pala ay ayaw sumunod sa Diyos, ang naghahari sa kanyang puso ay ano? Espiritu ni Satanas. Yan po sabi ng Bible, dati ganyan tayo. Sabi mo sa katabi mo, umamin ka. Totoo yun. Dati ganyan tayo eh. Ay, Bible study ka nga, natakas ka pa eh. Tama po ba ako? Tama. Dati pagka inaaya ka sa birthday, ang bilis mo. Di ba? Pag inaaya ka sa mga celebration na kung baka mundo, ang bilis mo. Ano ang nabago? No. Pero pag Bible study, kapag inaaya ka, wala kang time, wala kang oras dyan. Marami akong ginagawa. At saka mahirap na, baka lumampas ako sa langit. Di ba yan ang mga kapinusupuhan natin dati? Tama po ba? Sabi po rito, dati, nabuhay tayong katulad nila. Namuhay tayo ayon sa pagnanasa ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Sa kalagayan natin iyon, kasama rin sana nila tayong nararapat parusahan ng Diyos. Ito pala mga taong ito, sabi po, no? Na tayo po ay ganyan dati. Ang sabi rito, kasama rin sana nila tayo na nararapat parusahan ng Diyos. Pero ngayon mga kapatid, because there is what we call the blessing of being born again, hindi ka na mapapasama sa paparusahan ng Diyos. Paano hindi ka magdidiwang? Diba? Isipin mo, dapat kasama ka sa nakapila papuntang impyerno. Ngayon, hindi ka nakasama sa pila na yon. Saan ka nakasama ngayon? Sa pila papuntang langit. Di ba? Abi, napakasarap ng pakiramdam. Why? Because ang sabi po ng Bible, He has given us a new birth. He has given us a new life. God has given us a fresh start. Paano nangyari yon? Through Christ. Through Christ, we experience what we call transformation, and God changes everything. Binago po ba ng Diyos ang buhay natin? Binago po. Totoo po yan. Binago po ang buhay natin. And it's all because of, number one, God's mercy. Naawa ang Diyos sa'yo. Naawa ang Diyos. Alam mo kung may nag-invite sa'yo rito, ginamit siya ng Diyos. Kasi ang Diyos naaawa sa'yo. Bakit? Kasi ikaw nakapila ka papuntang impyerno. Lahat ng mga tao na wala kay Kristo, patungong impyerno yan. Pero pasalamat ka sa awa ng Diyos. Why? Because instead of judgment, we receive mercy. We come before Him not with our own righteousness, but with the grace that He extends to us. Naawa ang Diyos sa'yo. Sino po rito yung mga in-invite po? Mga na-invite? Ako po, isa po ako sa mga na-invite din. E nagpapasalamat po ako sa Diyos doon sa mga nag-invite sa akin. Alam niyo kung bakit? Kinulit nila ako. Kinulit nila ako. Alam niyo, ang isa sa sekreto para yung tao hindi mapunta sa impyerno, kailangan makulit ka. Kukulitin mo talaga eh. Bakit? Abay, kung alam mo papunta yan sa impyerno, yung pila na yan. At pagkatapos ay mahal na mahal mo itong tao ito, ayaw mo pupunta sa impyerno, mangulit ka. Ginawa po sa akin yun, kinulit po ako. At salamat sa Diyos, wala na ako sa pila ng papuntang impyerno. Ginamit ng Diyos yung makulit na yon para ano po? Para yung awa ng Diyos ma-extend sa akin. Ay isipin mo, walang Pastor Rodel na nakatayo ngayon dito kung walang makulit. At kung hindi dahil sa awa ng Diyos na dumaloy sa kanyang puso, naramdaman ng chewing ko, makawawa naman itong pamangkin ko, diretsong impyerno ito, sama ng tao ito pag nagkataon. Ay ayoko mapunta to doon, gagamitin ito ng Diyos. Yung awa ng Diyos nag-flow sa heart niya, patungo po sa akin. Hindi ako tinigilan. Ito po ako ngayon. Kaya alam niyo po, pag may nangungulit po sa inyo, kung kayo po ay mga panauhin na kayo iniimbitahan at kinukulit kayo, it's because yung awa po ng Diyos dumadaloy po sa Kanya patungo sa inyo. It's because of God's mercy. Anong sabi sa Psalms 86 verse 5? Tunay na napakabuti nyo at mapagpatawad, puno ng pag-ibig sa lahat ng tumatawag sa inyo.
Ang Diyos daw po puno ng pag-ibig. Ang Diyos daw po mapagpatawad. Ang Diyos daw po punong-puno ng awa sa atin. It's because of God's mercy why we can stand before Him. Kung wala ang awa ng Diyos, patay tayo. Kung wala ang awa ng Diyos, buti na lang na awa ang Diyos. Palakpakan natin ang Diyos sa kanyang awa. Hindi lang po doon nagtapos yun eh. Ano ho? Paano nagsimula na binago ng Diyos ang buhay po natin? Ano po, binigyan niya po tayo ng bagong kapanganakan. Yung new birth, Jesus tells us in John that we must be born again. Bakit kailangan ang tao ipanganak na muli? Kailangan ipanganak na muli ang tao sa tubig at sa spirito, kaya binautismuhan po kayo. Bakit po? Kasi po pag hindi ka nabautismuhan, hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Hindi ka kasama sa maliligtas. Ngayon, ang ginawa ng Panginoon sa awa niya sa iyo, ang ginawa po ng Panginoon, ano po? Binigyan niya tayo ng pagkakataong ipanganak na muli. Amen? Bakit? Kasi yung unang kapanganakan, patungo sa kamatayan. Lahat ng ipinanganak na connected kay Adan, merong Adamic nature, sinful nature, at ang dulo, kamatayan. Kaya ang tao kailangang ipanganak na muli para nang sa ganun tayo ay maging connected kay Jesus Christ. And lahat ng connected kay Jesus Christ na nabuhay na maguli, merong buhay na walang hanggan. At yan ang meron ka. Yan ang meron ako. Diba? Ano po ang sabi ng Panginoon? John chapter 3 verse 3 and verse 7. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, sabi niya, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak na muli. Kaya, huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo, kailangan kang ipanganak muli. Very clear po ang sabi ng salita ng Diyos, huwag kang magtaka. Sabi niya kasi yung unang kapanganakan mo, ang dulo kamatayan. Pero kung ikaw ay papanganak na muli, sa espiritu, sa tubig at sa espiritu, doon sa tubig ng bautismo, ano sabi rito? Ang buhay na walang hanggan ang mamanahin mo. And now, because we experience the mercy, we experience the new birth, what we have now is a living hope. Meron po tayong pag-asa ngayon. Our hope is alive because it is anchored in the risen Jesus Christ. Unlike the fleeting hopes of this world, our hope grows and deepens as we grow in our relationship with Him. Habang tumatagal ka sa pananampalataya, lumalalim ng lumalalim ang pag-asa na meron ka at alam mong hindi mawawalan ng saysay ang paglilingkod na ginagawa mo sa Panginoon. Hindi sayang ang pagpunta mo sa church, hindi sayang ang paglilingkod mo sa kapatiran, hindi sayang ang pagtulong mo sa iyong kapwa, hindi sayang ang iyong mga pinagkakaloob sa simbahan. Why? Because alam mo na meron kang pag-asa, meron kang aasahan kay Kristo dahil si Kristo nasa buhay mo na. Siya ang nagbigay ng bagong buhay sa iyo. Hallelujah! Amen? Pastor, ano po ba pinag-uugatan nito? Alam niyo po yung pinag-uugatan ng new life natin? Love of God. It's the love of God. The bottom line of everything, yung pagbabago ng buhay natin, is because God loves us unconditionally. Minahal tayo ng Diyos nang walang kondisyon. Tayo, pag umibig, may kondisyon pa eh. Pero ang Diyos unconditionally. Bakit unconditionally? Kasi kahit ano pong nakaraan po natin, kahit na anong pinagdaanan natin, once na tayo ay lumapit sa Diyos, aakapin ka niya, tatanggapin ka niya. Gaano man karumi ang nakaraan mo, gaano man kasama ang pinagdaanan mo, tatanggapin ka niya. John 3:16, napakalinaw po dyan. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Bakit? Upang ang sino man sa kanya'y sumampalataya, hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That is the foundation of our new life. It's because God loves us. And that's why we keep on, we keep on serving the Lord deeper and deeper in our lives. Why? Because now that we learn that God loves us so much, we love Him back. Amen? Natutunan nating mahalin ng Diyos. Hindi pala relihiyon.
Ang kailangan pala ng tao, relasyon. Alam nyo, maraming mga tao nagre-relihiyon pero walang relasyon kay Kristo. Walang nadarama ang puso. Walang uhaw sa Panginoon. Walang pagmamahal sa Panginoon. Bakit? Ginagawa po yung pagiging deboto pero wala palang relasyon kay Kristo. Iba ka na ngayon. Ngayong ikaw ay may bagong buhay na. Ikaw po ay punong-puno ng pagmamahal sa Panginoon. Hindi ka basta religyoso. Ikaw ay taong may relasyon kay Kristo. Hallelujah. Pangalawa po, we have a hope that transcends or go beyond this life. Meron tayong pag-asa. Pero yung pag-asa natin hindi hanggang dito sa lupa. The hope that we have from the time that we receive the Lord Jesus Christ, it's go beyond, it transcends beyond this life. Tingnan niyo po yung 1 Peter chapter 1 verse 4. Ang sabi po dyan, and into inheritance that can never perish, spoil, or fade. This inheritance is kept in heaven for you. Mga kapatid, we have a bright future. A bright future awaits all of us. Our journey in faith is not just about the present. Yung paglalakbay natin sa pananampalataya, hindi hanggang dito yan mga kapatid. It is filled with promise. Glorious promise. A glorious future. Ang tanong ko po ito, bilang isang mananampalataya, ano ang focus ng pangarap mo? Alam niyo maraming nalulungkot ako pag ganito Pag ang pangarap mo lang ay yumaman, may pera, umunlad ang buhay, magkaroon ng masayang pamilya, magkaroon ng magandang bahay, magkaroon ng maraming sasakyan. Lahat po yan iiwan mo! Wala kang dadalhin. Pero ang tanong ko po ito, nangarap na ho ba kayo ng para sa Diyos? Nangarap na po ba kayo ng makalangit? Yung po bang, itong taon na to, at least mag-perfect ko yung attendance ko every Sunday. Nangarap? May nangarap ng ganon? Amen? Itong taon na to, matapos ko ang Bible basahin. Amen? Meron po ba nangarap ng ganon? Itong taon na to, bibili na ako ng Biblia, hindi na ako manghihingi. May nangarap pa ng ganon? Meron? Meron? Wala? Itong taon na to, na darating, lalampasan ko pa yung ipinagkakaloob ko dati. Dati ganito lang binibigay ko. Ngayon, digitan ko pa. Nangarap po ba tayo ng ganon? Next year, hindi na ako magpapalibre. Kailangan ako na nanlilibre sa mga gawain. Amen po ba? Next year, hindi na ako nanghihingi. Ako na magbibigay. Nangarap po ba tayo ng ganon? Yung ba ang pangarap po natin? Dapat po ang pangarap po natin, hindi po panlupa lang. Dapat lampas doon sa panlupa. Dapat ang iniisip natin makalangit. Hello? Amen? Nangarap po ba tayo na, sana Lord, magkaroon ako ng ganito at ipagagamit ko sa church. Lord, lakihan mo po ang bahay namin at doon po kami magagawain. Lord, ang aking bahay ay bubuksan ko para magkaroon po kami ng cell group. Ang aking mga kapitbahay, Lord, ay bibigyan ko ng mga flyers na sila po nakapila sa impyerno ay maaga ko at may pila ko sa langit. Amen po ba? Itong taon na to, na darating, dapat ang buong pamilya ko dumadalo ng pagsamba. Perfect! Amen? O, bahala na sila. Kanya-kanya na kami pamilya. Bahala na sila. May impyerno sila. Wala akong magagawa. Tika sa ulo nila eh. Ganun ba yun? Hindi, di ba? Dapat meron tayong ganung desire. Ganung dream. Alam niyo po yun? Yung journey ng faith po natin, go beyond this earth. Sa susunod, sisikapin ko na makapag-sponsor ng isang estudyante o ilang estudyante na mag-aaral sa Bible School. Amen? Amen? Yung mga estudyante natin, uunahin ko si Lord. Kahit anong mangyari. Kasi si Lord naman nagbibigay ng wisdom eh. Amen? Yung ganun kaisipan, dapat. Hindi yung mag-aaral lang mabuti para yumaman ako. O tapos, pag yumaman ako, bibili ako malaking bahay. Tapos, bibili ako mga alagang pusa, aso at mga kung ano pa. Dapat zoo ang binili mo. Zoo. Diba? Zoo. Para marami. Iba may tigre, may leon. May mga pangarap na panlupa lang. Ha?
Alam niyo ito, tanong ko po, ano ang madalas na laman ng prayers niyo? Doon po lumalabas yung pangarap. Kung ang lagi po natin prayer ay, Lord, pagpalain mo po ako. Di ba bine-bless na nga kita, sabi ng Diyos. Ano bang blessing ang inaantay mo? Pero ito po ang tanong ko, have we prayed na, Lord, gamitin mo po ako sa kapitbahay ko. Yung kapitbahay ko po, mapapahamak. May impyerno po yung kapitbahay ko. Tayo po ba'y lumuhod na? Idinalangin ba natin itong mga taong ito na nakapila patungong impyerno? Napag-pray po ba natin? Yun ang prayer natin, Lord, sana po wag na akong pumila sa bills. Tulungan mo ako kabayad ng utang. Aba, puro panlupa yan. Tanungin ko po kayo, bukod sa akin, sino pa may utang? O marami tayo. Praise God. Alam niyo bakit? Marami nagtitiwala sa inyo. Diba? Ito ang tanong ko, yan ba pinagpe-pray niyo pa na mabayaran? Pinagpe-pray niyo mabayaran? Huwag na kayo mag-pray kasi kay Lord bayad na yan. Ay, pag-pray niyo, Lord, sana po yung inutangan ko ma-convert. Amen! Di ba? Di ba? Tama po? Lord, sana po yung inutangan ko ma-convert. Para di na po ako magbayad. Oh, mali naman yun. Mali naman yun. Sablay naman prayer, di ba? Alam mo yan, yung panalangin that go beyond this life. Yung bang, halimbawa ito, pupunta ka sa worship celebration. Yung pagpunta mo ng celebration, yung may aim ka na madama, ang lahat. Tanong ko po, pakitanong nyo ngayon, tabi mo, manhid ka ba? Oh, tanong ko po, bakit ko yan tinanong? Alam nyo, awitan pa lang, kantahan pa lang, makikita mo na kung yung buhay niya, yung buhay kaligtasan niya, go beyond doon sa, sa comfort niya dito sa lupa. Alam niyo po si David, kung paano magpuri sa Diyos, na pagkakamalang, opo. Kayo po ba napagkamalan ng baliw dahil sa pagpupuri sa Diyos? Ayoko nga, Pastor. Ayoko nga, ikaw na lang. Alam mo po, kung mapagkakamalan ka na rin lang na baliw, mapagkamalan ka ng baliw dahil nagpupuri ka sa Diyos. Amen po ba? Pero ang tanong, meron ba tayong ganong aim? Tayo kung minsan, akyat pa lang sagdan, lambot na po tayo. Pag-uwi po natin. Alam mo, kaya kung minsan, hindi po natin madama, mai-celebrate ng gusto, yung pagkapanalo ni Kristo sa buhay natin. Pupunta ka pa lang dito, there should be in mind, an intentional mind that, Lord, I want to express my heart because you saved me. Niligtas mo ako. At kung hindi dahil sa iyo, Lord, wala po akong kaligtasan. And I have this hope that transcends, that go beyond this life. Ulitin ko, ano ang pangarap mo as a Christian? Lawak-lawakan po natin. Huwag lang hanggang dito sa lupa. Dapat ang pangarap ng Kristiyano, abot hanggang langit. Amen? Amen. Praise God. So, tigil-tigilan na po natin yung pangarap na, yumaman ako. Mayaman ka na. Sabi mo sa katabi mo, mayaman ka. Tatanungin niyo ako, Pastor, ba't naman ako naging mayaman? Ang tatay mo yung lumikha ng langit at lupa. Amen? Mayaman ba siya? O anak ka ba niya? O di mayaman ka? Mindset. Yung mindset kasi natin, pag anak ka ng Diyos, mayaman ka. At hindi ka niya pagkukulangin. Tanungin ko kayo, sino po dito yung naglilingkod sa Diyos na pinagkulang ng Diyos? Meron po ba? Meron po. Yung lahat ng naglilingkod sa Diyos, tignan nyo naman, ilang taon ka na ngayon, lumipas nga ang pandemic, pagkatapos ng pandemic, nakita natin yung isa't isa, halos hindi natin makilala. Alam nyo bakit? Naglobohan tayo. Uy, Pastor Jonathan, ano nangyari? Alam mo yun, nagkagulatan pa tayo. Bakit? Surprise! Bakit tayo na surprise? Aba, sa panahon ng pandemic, biruin mo, taghirap, and yet hindi ka pinahirapan at pinayagan ng Diyos na maghirap. Di ba? Ano po ang point ko? Abay, dapat tayong lahat, ang focus po natin, hindi na yung pandito. Minsan takot na takot
takot tayo sa mangyayari sa atin. May mangyayari talaga sa atin, expect mo na yan. Huwag mo nang asahan na walang mangyayari. Meron talaga. Pero isipin mo, mangyari man ito, andoon ang living hope mo sa langit. Wala dito. Dito ang simula, doon ang katapusan. Ano po ang sabi? Bakit, Pastor, ako aasa doon? Because you have this what we call inheritance. May mamanahin ka. Sino po rito ang mga may mamanahin sa kanilang mga magulang? Ayaw pa umamin yung iba eh. Talaga naman. May mamanahin utang. Sabi ko, ang tatay ko, ang dami-daming ipamamana. Ito pa pinamana. Sabi ko, ang lapad. Bakit hindi lapad ng lupa? Bakit lapad ng noo ang pinamana? Pero alam niyo po ba, yung mga magulang natin, yung inheritance na iiwan sa atin, hanggang dito lang. Tama po? Hanggang dito lang. I-enjoy nila yung mana na maiiwan mo. Ito matindi pag sa langit. I-enjoy mo yung inheritance na para sa'yo. Hindi yung iiwan mo. Yung para sa'yo. Anong nature ng inheritance na ito? First of all, it is a heavenly inheritance. Makalangit na mana. As a children of God, we share the inheritance of Christ. This inheritance is not just a future promise, it is a present reality that shapes our lives today. Tingnan yung sinabi sa Romans 8:17-18. At bilang mga anak, mga tagapagmana tayo ng Diyos at kasama ni Kristo na magmamana ng mga pagpapalang inilaan niya. May mamanahin tayo. Amen? Amen? Sabi po dito, sapagkat kung magtitiis tayo kagaya ni Kristo noon, darating ang araw na pararangalan din tayong kasama niya. May inheritance, heavenly inheritance, pero may tiisin. May tiisin. Hindi pwedeng mamanahin mo, wala kang titiisin. Bakit? Andyan ang laman eh. Andyan yung laman. Yung fleshly desire. Andyan ang mundo. Hinahata ka, pare. Sumama ka na uli. Mabira ka, KJ ka naman. Na-born again ka lang eh. Halika! Dito ka na uli sumama sa amin. Dito, masaya tayo rito. Magiinuman tayo. Mag-happy-happy tayo. Ini-invite ka. May pagtitiis na gagawin. Bakit ba? Kahit gusto ng laman mo, inakay Kristo ka na. Ayoko na ito gawin. Hindi na ito pwede sa akin. Na-born again na ako. Amen? Amen po ba? May tukso! Eh, ang tukso hindi naman palayo. Ang tukso laging palapit. Sino lalayo sa tukso? Ikaw. May titiisin ka. Pero ano po ang kapalit? Heavenly inheritance. Mamili ka. Yung pansamantalang kaligayahan o walang hanggang saya sa langit na bayan. Let me have this. Alam nyo, ito lang ang buhay natin. Ito. Ganito lang kaikli. This short. Buhay ka 70, ganito lang po yun, no? Eh, pastor kung 80, wait, extend natin konti. 80. Yan ang pagtitiisan mo. Ilang taon ka na ngayon? 50? Ay, edad ko? 60? Kung 70, 10 years ka na lang na mabubuhay. Si pastor naman eh. At kung ikaw naman ay 70, amoy langit ka na. Heavenly eh. Heavenly. Amoy langit. Pero ito lang po yun. Hello, makinig kayo mabuti. Ito lang yun, oh. Eh, paano, pastor, kung lumampas na 70? O, ito nga, 80. In-extend ko na nga ng konti. Pero ito lang yun, ito lang. Yan lang yung pagtitiisan mo. Magtitiis kang hindi uminom. Na dati ang sarap-sarap niyan. Mamam ka ng mamam, di ba? Gold ka ng gold, di ba? Gold, di ba? Ang sarap uminom eh, di ba?
Tapos langukan ka niya, "Mre, musta?" Sabi ko nga kay Kit, yung mga magtatay na nagiinuman, bandang muli, hindi na tatay, anak, ang turinga, pare na. Pare, sabi ng anak sa tatay, "Okay lang ako, pare." Pero yung tatay niya, naging kumpare niya. Bakit? Sa alak. Titiisin mo yun. Titiisin mong hindi magsugal. Sino po dito nagsusugal? Huwag nyo na itaas sa kamay mo. Huwag niya. Titiisin mong hindi makipagchismisan. Ganto lang yung kaikli. Ganto lang. Kasi pag namatay ka, ito naman ang kapalit. Grabe. Aba nyo, no? Hanggang doon pa yan. Ikaw, beyond! Kaya kung meron kang konting tiisin ngayon, tiisin mo na. Sabi mo sa katabi mo, magtiis ka. Magtiis. Diba? Ano po sabi ng Bible? Magtiis ka ng kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Ay, napakagandang pangako niyan. Binibiro mo naman. Yung titiisin mo naman ay kakaganto lang. Kung loloobin po ng Diyos na ako'y aabuti ng 70, ito lang yung pagtitiisan ko. Sabi ni Lord, anak, tiisin mo na yan. Tiisin mo na, bakit? Ang kapalit niyan, heavenly inheritance. So, grabe, kapakaba niyan, habang buhay. Walang katapusan. Everlasting. It is for eternal and eternity. Wow. That's the inheritance that we have. Ngayon, kung hindi ka wise, eto lang ang iyong pag-uukulan. Dito ka lang nakapokus. Yumaman, kabahay, karoon ng maraming sakyan, karoon ng ganito, karoon ganyan. Patay na, lana. Ito problema, hindi mo tinanggap si Kristo. Walang hanggang hirap, aray ko po. Ito sa impyerno, aray ko. Bakit ako napunta rito? Ikaw pumili niyan eh. Si Lord nga, pinipili niya para sa iyo kaligtasan eh. Bakit ko nasabi yun? Binigay nga niya yung buktong niyang anak para sa iyo. Tinaya niya yung anak niya para sa iyo. Di ba? Kaya kayo mga kapatid, huwag kayo na backslide. Yung, hindi na ako atin dyan. Bakit? Inisnab ako ni sister. Ang sensitive. Ano ba yun? Na-isnab ka lang? Hindi ka naman inisnab ni Kristo. Di ba? Ayoko na dyan. Bakit? Binasted ako ni Alden Richard. Lipat na lang ako na ibang church. Hindi naman yun ang point kung bakit nandito tayo eh. That's not the reason why we're here. All of us are here celebrating because of the salvation that we have. Because of the love of Jesus Christ. Yun ang focus natin. Wala na pong iba. Ang tinataas lang po natin dito, pinapangaralan, si Lord lang. Hindi si pastor, hindi sila elder, hindi sila deacon, hindi kung sino man. Kung lahat po tayo, we have one common heart, one common goal, and that is to glorify God and to serve Jesus because He gave us the hope. Sigurado po ako, walang mag-backslide sa atin. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka mag-backslide, magtiis ka. Yan, tiis. Pag meron pong napipinto, pag meron kayong kamag-anak na napipintong mag-backslide, pigilan nyo. Impyerno ang punta noon. May impyerno yun. Hindi naman tayo naniniwala doon sa stand na once you are saved, you're always saved. Hindi ganun eh. Hindi yun ang stand ng Bible eh. Ang stand ng Bible, kapag ikaw ay lumabas sa tagapagligtas, siguradong ikaw ay utas. Yun ang tinuturo ng Bible. And the nature of this heavenly inheritance is incorruptible, undefiled. Our inheritance is secure, sabi ni Peter. Our inheritance is pure, free from corruption and defilement of this world. Kaya alam niyo, pagdating sa langit, Revelation 21:4, sabi niya, papahirin niya ang mga luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, wala nang kalungkutan, iyakan o sakit, sapagkat lumipas na ang dating kalagayan. Balik tayo rito. Pagdating sa langit, ito lipas na. Wala na to. Yung 80 years mo, yung 70 years, 75, abutin na natin, pastor, paano umabot ako 100? Sige, ayan na, 100 na yan. Wala pa rin yan. Bakit po? Kasi doon sa langit, tignan mo, sabi po, lumipas na ito. Pero ano sabi? Meron tayo doon, wala na pong kamatayan, meron tayong buhay. Wala na kalungkutan, meron tayong kasiyahan. Wala na pong iyakan, wala nang sakit,
Yan ang meron doon sa langit. Excited po ba kayo doon? Praise the Lord! Ako excited na rin. Pero ayoko pa namang mamatay. Kayo ba? Gusto niyo na? Excited tayo, pero ano na yun? Lord, kung may magagawa pa naman po kami mga taga Church of Christ San Pedro, ipagkalo mo muna po sa amin na dito po muna kami. Mag-mission po kami. Amen? Kasi ayoko po, at ako'y naniniwala, kayo, ayaw nyo rin, na yung iba, mga mahal natin sa buhay, kaibigan, kumpare, kumpadre, mapahamak. So we have to do something. Ang nature po nitong, itong inheritance natin, this is eternal and everlasting. Hindi katulad yan ng kayamanan dito sa lupa, lumilipas, nawawala. This one never fades. This is secured by our God. Our place in heaven is reserved for us, sabi po ni Peter, safeguarded by our God Himself. Tingnan niyo po yun sa Matthew chapter 6 verse 20, sabi po dyan, sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit. Saan daw po? Sa langit. Kung saan walang insekto, dito po ba meron? Walang kalawang na naninira, dito po ba meron? Doon, walang nakakapasok na magnanakaw. Dito po ba may magnanakaw? O saan kayo mag-ipon ng kayamanan? Doon sa langit. Kamakailan lang na ibalita sa akin ni Sister Carol na meron daw pong bahay na nanakawan. Dito, somewhere in Pasita, parang malapit yata kay Pastor Marvin. Nanakawan. Bakit? Pinasok po. Pagkapasok, buti na lang, hindi pinatay. Maglola ba yun, ha? Pinasok po. Pagkatapos pasukin, ginapos po yung maglola, ninakawan po sila. Bakit? Kasi ang kayamanan dito sa lupa, nananakaw. Pero yung kayamanan sa langit na iniipon natin, walang makakanakaw. Are you excited? Palakpakan nga natin ng Panginoon. This is the last. This is the last. No? We have this what we call assurance of salvation. Assurance. 1 Peter chapter 1 verse 5, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. Kapatid, we have this confidence in our eternal salvation. We can face the future with confidence, knowing that our salvation is secure. Wala ka nang dapat ipangamba. Tanong ko po, ikaw ba nangangamba ka pa kung sa langit ka pupunta o hindi? Uulitin ko to. Kung ikaw tumanggap na kay Kristo, at ikaw ay nakipag-isa na doon sa tubig ng bautismo, ikaw ay hiwalay na sa mundo. Ikaw ngayon ay lapat na. Ibinihis mo si Kristo. Tiyak ang kaligtasan mo. Ngayon, pag hindi ka na bautismohan dahil hindi mo tinanggap si Kristo, impyerno ka. Totoo yun. Yun ang sabi ng Biblia. Hindi naman ako may sabi niyan eh. Ang sabi ng Biblia, he who believe and is baptized shall be saved. At pag hindi ka na baptized, natural, hindi ka naniwala, impyerno ka. Sabi ng Biblia. Kasi napakinggan mo to eh. Nadinig mo tong salvation eh. Kaya alam niyo po, ang aking pangarap sa darating po na anniversary ng church, sa birthday ng church, sa January 19, alam niyo kung anong dream po, at ito po yung gusto ko i-share sa inyo. Ang dream ko po, yung mga nakapila sa impyerno, dalhin po natin sa pila sa langit. Amen? Pastor, paano gagawin natin? Gagawin po natin evangelistic birthday church anniversary. Yung pong ating gawain na yun. Paano gagawin natin? Simple lang po. Ngayon pa lang sasabihin ko na. Yung pong gustong mag-donate ng 2 kilong bigas, pang-raffle, mag-donate na po kayo ngayon. Umpisahan na natin. Ang gagawin po natin, mamimigay po tayo ng ng raffle tickets sa lahat ng ating mga kaibigan, at least 5. Yan po ang bit-bit po nila doon sa gawain. Iimbitahan nyo sila eh. Sabihin sa kanila, meron kaming gawain, birthday ng church, meron kaming parapol. Baka gusto mong dumalo. A-attend ho ngayon yun. Siyempre, bakit? Inimbitahan mo eh. Amen? Pagdating mo ngayon doon, mapapakinggan po nila yung mensahe ng mabuting balita. Samantalahin natin yung pagkakataon. Kung ang bawat isa po sa atin, magre-reach out ng at least 5 na iimbitahan po natin sa birthday ng church, mababawasan ang pila papuntang impyerno. Dadami ang pila papunta sa langit.
Mangungulit ba tayo? Yes! Kailangan ng isang Kristiyano makulit. Bakit? Paano pupunta sa langit yan pag di ka makulit? Kukulitin natin sila. Hindi tayo nangungulit papunta sa masama. Kukulitin natin sila papunta sa langit. Kaya po, abang-abangan niyo po yan. Dahil malapit na yan. Bakit? Hindi tayo papayag mga kapatid na tayo lang ang merong assurance of salvation. Pastor, ano bang reasons for our assurance of salvation? The reasons for our assurance, number one, it is kept by God's power. We are protected by His divine power. Tignan niyo po yung John chapter 10 verse 27 to 29. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Verse 28, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman ay hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila, sa aking kamay. Ibinigay sila sa akin ng Ama na higit na makapangyarihan sa lahat. Walang makakaagaw sa kanila mula sa kamay ng aking Ama. Tanong, may makakaagaw po ba sa atin? No one can snatch us. Even the devil himself cannot snatch each and every one of us. Hindi ka kayang nakawin ni Satanas. Hindi. Kaya you're secure in the hands of God. Maliban na ako, ikaw ang nagdesisyon na umalis. Kasi meron kang free will. Pero yung third party, yung bang kahirapan, magpapahiwalay sa iyo kay Kristo? Sagot po. Yung bang kahirapan? Yung kawalan ng trabaho, magpapahiwalay sa iyo kay Kristo? Yung gutom ba, magpapahiwalay sa iyo kay Kristo? Sasabihin mo ba, Lord, ayoko na maglingkod sa iyo, nagugutom ako eh. Ang tagal-tagal ng worship. Di na ako atin sa susunod. Yung ba magpapahiwalay sa iyo? Ha? Yung bang isang kapatiran na hindi mo na gusto, Lord, ayoko kapatid na ganito, di na po ako atin, hiwalay na po ko sa'yo. Yung ba mga third party involved sa buhay natin, yung ba magpapahiwalay? Sabi ng Bible, walang makakaagaw. Maliban na lang pag ikaw nagdesisyon. Second person ka eh. Pwede mong desisyon na, Lord, sorry na lang, at talagang ako hindi ko kayang pagtiisan eh. Talagang ako'y matuksuhin. Magpapatukso na lang ako ng gusto. Magpapatuklaw na lang ako sa ahas. Ibig sabihin, talagang sige na, patay kung patay. Maala na, ayoko na ng buhay na wala hanggan. Ikaw na may desisyon yan. Pero kung si Lord tatanungin mo, sabi ko nga, itinaya ni Kristo, buhay niya para sa iyo. Wala makakaagaw nito. Kaya panghawakan mo naman, kapatid. Panghawakan mo. Amen? Hindi yung nasa yung salvation, parang hindi naman makita. Dapat, panghawakan mo yung salvation. Nasa iyo yan eh. Pastor, paano ko papangawakan yan? Through faith. Habang ikaw ay nananampalataya kay Kristo. Tandaan mo, andyan ang salvation sa iyo. Bakit? Hindi mo naman effort yun eh. Si Kristo na ang gumagawa sa buhay mo yan. Si Kristo na. Hayaan mo gumawa si Kristo sa buhay mo sa pamagitan ng banal na Espiritu. And it is through faith. Hanggat nananampalataya ka sa Panginoon. Hanggat naroon yung pagtitiwala mo sa Kanya. Andyan yung kaligtasan na regalo sa iyo. Tignan niyo Ephesians chapter 2 verse 8 and 9. Dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumampalataya kayo kay Kristo. O, kita mo na? Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. See? We cannot keep this salvation on our own. On our own. Because we are powerless without Christ. But if we keep our faith, our eyes in the Lord Jesus Christ, He will be the one to keep this. Hindi ito nakasalalay sa mabubuting gawa ninyo o gawa ninyong hindi ito nakasalalay sa mabubuti ninyong gawa para walang ipagmalaki ang sinuman. This is for our salvation. Our salvation is a process. Process po ito. Ang unang process ng salvation natin, tinatawag na justification. Justification. And then yung tinatawag na sanctification. Ito na tayo ngayon. At ang sanctification, mga kapatid, merong ups and downs yan. Pero importante,
Tuloy-tuloy. Huwag hihinto. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag kang hihinto. Huwag kang susuko. Sama-sama tayo maglilingkod sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon sa bagay na yan. Diba? The process of God's salvation is past, present, and future. Justification, sanctification, and after this life, glorification. Eh pag huminto ka, patay. Huwag hihinto, mga kapatid. Katulad ng sinabi doon sa Romans 8:29-30, sapagkat alam na ng Diyos noon pa man kung sino-sino ang kanyang magiging mga anak, at sila'y tinalaga niyang matulad sa kanyang anak na si Jesus, para siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Kaya nga, ang mga taong pinili ng Diyos noong una pa, ay tinawag niya para maging kanyang mga anak, at ang mga tinawag niya ay tinuturing niyang matuwid, at ang itinuring niyang matuwid, binigyan niya ng karangalan. You see? From justification to sanctification to glorification. Kaya huwag kang hihinto. Huwag kang hihinto. And this calls for a celebration. Itong assurance na to that we have. Reason enough to rejoice. Amen? Kaya talagang alam mo, pagka kumakanta ako, talagang at the top of my lungs, talagang napakasarap ng pakiramdam na ikaw ay ligtas. Impyerno sana tayo, pero dahil kay Kristo, ligtas tayo. As members of Church of Christ, we have so much to celebrate. Every day, mga kapatid, keep on embracing the joys of salvation. Our new life in Christ, the hope of our inheritance, and the assurance of our salvation are the reason to lift our voices in praise. Every day, and every Sunday na magkakasama tayo. Ang question ko po, have you embraced this truth in your life? Baka hanggang ngayon, pakiramdam mo, hindi ka saved. Saved ka, kapatid, nang tanggapin mo si Kristo. So as we celebrate our salvation, let us also share the good news with others. Tawagin ko po itong grupo. Halika kayo dito, kayong apat. Ito, mga bagong artista po ito. Hindi pa po ito kilala sa Pinilakang Tabing. Kaya po nakatabing pa. Dito po muna. Ito po yung mga future artists. Sige po, pila ko kayo dito. Yan. Pila. Yan. Harap po kayo doon. Ayan. Sila ho ang papuntang langit. Papuntang langit po sila. Amen? Amen. Ngayon, tatawag po ako dito. Pastor, hindi kayo dito. Kayo apat. Hindi kayo dito. Please. Parang alam nyo na mangyayari. Kasama ka dito, kasama ka. Ngayon, dito ho kayo sa kabila humarap. Ayan. Ako mga kapatid. Kayo ho ba? Dito ho papuntang langit. Ito naman po ilustrasyon lang, ha? Ito mga taong ito, matatanda na, papunta pang impyerno. Ang tanong, papayag ba tayo na sila ho'y mapunta sa impyerno? So meron po tayong dapat gawin. Kung ikaw ay saved, no? Kailangan, Brad, puntahan mo to para mapunta sa langit. Yan, kunin mo siya. Yan, Tapos ikaw din, kunin mo yung pangalawang matanda. Dito, pinan nyo. Ba't napila kayo ito papunta yung impyerno yan? Ikaw ka, dito, kunin mo. Yung mas nakakaedad. Yan. O, kunin mo, yung pogi. Dito sa harapan. Dito, dali mo ito sa harapan. Wala nang pupuntang impyerno. Wala na po. Wala nang pila. Bakit? Ito po kasi mga to, na papunta sa langit, pinuntahan nila yung linya ng papuntang impyerno. Salamat sa Diyos, lahat sila, pati matatanda, papuntang langit. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you po. Thank you. You may be seated. Salamat po. Kasi, nakita niyo po ba yun? Alam niyo po yun? Kung walang mag-aabot dito, ito mga ito nakapila dito, kung walang aabot, Pastor, kasi makulit ang matanda Tama mo ba? Pastor, matigas ang ulo. Gano'n po talaga. Tanong, papayag ka ba may impyerno yan? Dapat hindi. Bakit?
Matanda na nga, naghihirap na nga. Mahihirapan pa sa impyerno. Huwag kang pabayag. Do something. Ano dapat natin gawin? Aba, punta mo, teka, huwag ka dyan. Huwag ka, dito tayo, pupunta tayo sa langit. Mga kapatid, maliwanag ang panawagan sa atin. Ang selebrasyon o pagdiriwang ng kaligtasan, hindi nagtatapos sa atin. Share the good news. As we celebrate our salvation, let us also share the good news with others. Yung mga nakapila sa impyerno, katulad ng ilustrasyon natin kanina, dalhin natin sa pila papunta sa langit. Let us be beacon of hope and light, pointing others not just for the information of the Bible, but more than that, deeper than that, but having a relationship with the Lord Jesus Christ. Huwag tayo makontento doon sa in-inform lang natin sila. Ito sabi ng Bible. Hindi. Sabihin po natin talaga, pag hindi mo tinanggap si Kristo, mapupunta ka sa impyerno. Ngayon, liit-liitan natin yung mundo. Pastor, ang lawak nito, liit-liitan natin. Paano yung pamilya nyo? Kayo ba papayag yung pamilya nyo puntang impyerno? Paano kung anak nyo yun? Yung mga huminto na maglingkod kasi nalilibang sa mundo. Nalilibang sa pagkita ng pera. Alam nyo, ito realidad to. Kahit gaano karami ang pera, hindi ka makukontento. Tama po ako? Kahit gaano karami ang pera mo, hindi ka makukontento. Alam mo kung ano lang ang makakakontento sa'yo, tanggapin mo ng totoo si Kristo sa buhay mo. Paglingkuran mo siya. Ulitin ko, kung kayo ay tumanggap kay Kristo, huwag kayo hihinto. Bakit? Lugi ka pag huminto ka. May mawawala ba sa Diyos kung di ka maglilingkod? Sasabihin ba ng Diyos, uy, di ka na naglilingkod, nabawasan yung kapangyarihan ko. Ano ba? Maglingkod ka. Kasi pag naglilingkod ka, tumataas yung powers ko. Ganun ba? Hindi. Kapalagay mo ba, pagka ikaw ay hindi naglingkod sa Diyos, sasabihin ng Lord na, naku, ba't di ka naglingkod? Bawas na ang pagka-Diyos ko dyan. Hindi. Walang mawawala sa Diyos. Kahit hindi ka maglingkod, walang mawawala sa Diyos. Ito sabihin nyo sa mga mahal nyo sa buhay. Kapatid, kaibigan, o anak, kahit di ka maglingkod sa Diyos, walang mawawala sa Diyos. Pero may malaking mawawala sa iyo. At yan yung buhay na walang hanggan. Kaya mamaya mga kapatid, pag uwi natin, mag-mission tayo. Tawagan natin, i-chat natin, liitan natin yung circle natin, mga kamag-anak muna tayo. Unahin natin sila. Sabihin mo sa kanila, anak, ikaw ba tumanggap ka na kay Kristo? Ikaw ba ay ligtas na? Kasi kung hindi pa, gusto ko ibahagi sa iyo mabuting balita kasi ako ligtas na. And actually, sineselebrate ko ang kaligtasan ko everyday, kaya sinishare ko sa iyo. Masayang-masaya ako ibalita sa iyo, papunta ako sa langit pag namatay ako. Ikaw ba? Unahin natin sila. And then, mga kaopisina nyo, co-teacher nyo, kaibigan nyo, mga kaklase nyo, huwag kayong pumayag na pupunta sa impyerno. Kung ito ay pila patungo sa kapahamakan, isa-isa. Isa-isa. Agawin po natin. Ilipat po natin sila patungo po doon sa langit. Are you with me? Amen. Praise the Lord. Let us always celebrate the salvation that we have in Christ. It's worth celebrating, mga kapatid. Worth celebrating. Yeah, every Sunday, we can come together to celebrate the salvation. And every day, we can celebrate the salvation as we continue to share it with everyone na maaabot po natin. Kaya po tayo buhay pa kasi meron pa tayong mission. Ang focus natin, hindi pa lupa, pang langit. Tayo tumayaw. Palakpakan po natin ang Panginoon. Yung malakas na palakpak para kay Lord. Come on. Hallelujah. Sige po, mag-pray po tayo. Lord God, Heavenly Father, salamat po na marami, Lord. Minsan, Panginoon, lumagpas lang sa amin, sa puso't isipan namin, na nasave kami. Ganun lang. Pero hindi namin nadama kung paano i-celebrate. Especially nung time na kami ay nabautismuhan, nakipag-isa sa'yo. Up to this point, Panginoon,
Worry ko, Panginoon, marami sa amin ang hindi nakarealize ng ganon. Kaya nagpapasalamat po kami sa sinulat mo through Apostle Peter na nagpapaalala sa amin na dahil sa iyong awa, dahil sa iyong biyaya, dahil sa iyong pagpapatawad, dahil sa iyong pagmamahal, ibinigay mo, Panginoon, ang kaligtasan sa pamamagitan ng aming pananampalataya kay Jesucristo na iyong anak na namatay doon sa krus para sa amin. Panginoon, salamat mo na maraming marami. With all of our hearts, oh God, kung pwede lang namin, Panginoon, ilabas yung puso namin, Panginoon. But we know that you are the God who can really read the heart of everyone. Lord, thank you so much. And give us always the inspiration to always keep in mind that we need to celebrate the salvation that we have in Christ Jesus. And part of that, Lord, wag kami makontento na kami lang ang nagdidiwang, Panginoon, habang merong iba pupunta sa impyerno. Panginoon, wag po kami makontento ng ganon. Tulungan mo po kaming gawin yung pinaka-the best, Panginoon. Gamitin mo kami through your Holy Spirit para yung mga papunta impyerno maabot namin, mailagay namin sa pila ng papunta sa langit, oh God. Thank you, Lord, for your message today. All glory, all honor, all worship and praise is for you alone and belongs to you alone. In the name of Jesus, lahat ng mga anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Amen! Amen! Palakpakan natin si Lord! Hallelujah! Hallelujah! Tayo muli ay lumapit sa ating Panginoon sa ating pagwakas na panalangin. God and Heavenly Father, once again we come to your presence to give you thanks, to give you honor, and give you glory, dahil ikaw ang Diyos na tunay na aming pinaglilingkuran. Panginoon, maraming salamat muli sa araw na ito dahil binigyan mo muli kami ng pagkakataon na makapagtipon-tipon sa bahay sa bagay ng Panginoon upang ikaw ay aming sambahin paglingkuran. Maraming salamat, Panginoon, sa biyaya at pag-iingat mo na bawat sa amin ang kami ay makapaglingkod sa iyo. Lord, maraming salamat din sa mensahe na ihayag sa bagay ito, Panginoon. Tunay, Panginoon, na hindi masayod ang iyong pag-ibig sa bawat isa. Hindi namin deserve, Panginoon, na ibigin mo kami dahil kami ay makasalanan. Subalit dahil sa iyong pag-ibig, ay tinanggap mo kami, Panginoon. At sa pamamagitan ng iyong buktong na anak ay nagkaroon kami ng kaligtasan. At tulungan mo kami, Panginoon, na may share din ito sa iba. Ang good news, ang mabuting balita ng kaligtasan upang mas marami pa, Panginoon, ang maliligtas upang manahin din, Panginoon, ang iyong kaharian yan sa langit. At sa bahang ito ay kami lubos na tutuwa, nagagalak dahil may mga 5 kaluluwa na tumanggap sa iyo. Pagpalain mo sila, Panginoon. At gamitin mo kami na lalo pang lumalim ang kanilang pananampalataya. Gamitin mo kami upang sila'y akayin, gabayan, upang sila'y manatili sa kanilang pananampalataya kay Kristo. Amin din pinapanalangin, Panginoon, ang mga gawain ng iglesia nito, mga gawain ng kababaihan at kalalakihan. Pagpapray namin, Panginoon, na lahat ng aming mga gagawin, lalong gagawin sa darating pang mga araw ay mapagtagumpayan namin, Panginoon. Pagpalain mo ang mga tagapanguna, bigyan mo sila ng sapat na kaalaman upang mapagtagumpayan at isagawa namin ang mga gawain ito. Upang magamit ito, Panginoon, sa pagpapalaganap
at pagpapalakas ng aming pananampalataya sa iyo. Panginoon, sa aming mga pansamantala pag-iwalay ay patuloy mo kaming ingatan. Pagputurin mo kami ng iyong pag-ibig, gabayan ng iyong Banal na Espiritu. At lahat ang aming mga naihayag na iyong mga banal na salita ay gamitin namin upang lalo pang mapalakas ang aming pananampalataya at mapalawak ang pag-ibig namin sa aming kapwa. Yes. Maraming salamat po sa iyong dakilang pag-ibig sa kaligtasan na pinagdulog mo sa amin sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak. Ang aming sama dalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Ating tanggapin ang pagpapalo ng ating Panginoon. Ang biyaya na nagmumula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesucristo at sa pakikiisa ng Banal na Espiritu ay sumasa inyo nawa ngayon at pagkailanman. Amen.